Libra, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala uli, gabay lang to. Nasa sa'yo pa rin ng desisyon. May free will ka. So, depende yan sa sitwasyon mo kung paano mo i-apply. At para sa mga napadaan sa akin channel, Libra, please subscribe, pakihit ang notification bell, share, like, and comments na rin. At para po sa mga nag-subscribe at sumuporta at sa mga susunod pang sumusuporta sa akin ng walang or patuloy na sumusuporta, napakalaking pasasalamat po para sa inyo. At makikisuyo na rin, favor na rin po na yung mga ads, wag nyo na lang pong i-skip dahil tulong po sa akin yan. So, salamat. Libra, ito ang iyong reading for this week. From Universe. Ano ang mga message na paparating sa iyo, Libra? So, ang iyong overall energy, 3 of Wands. Ang iyong challenge, the Star. Focus, Queen of Wands. Blessing, the Moon. Ang iyong future energy, Queen of Swords. And ang outcome, 7 of Swords. Why? May nakikita akong mga parang, alam mo yung mga hindi, may mga sikreto ba o lihim na, okay, we'll see. Ang iyong overall energy for this week, 3 of Wands. Ano ka? Parang standby mode. Meron kang hinihintay. Hindi ko alam kung hinihintay na message o resulta. Pero kung ano man to, gusto mo yung resulta is good or magandang balita. And then, ang iyong challenge, the Star. Ito'y may kinalaman sa mga wish mo, mga pangarap mo, or yung mga plano mo sa buhay. Para sa iyong pamilya, sa sarili mo. In the future, yung stability mo. Kasama rito sa pangarap nito, yung pamilya mo. Pero sa ngayon, hindi mo siya makita. Hindi pa malinaw kung ano yun. That's why meron kang hinihintay. So, yun yung nagiging challenge mo. Parang nagmamadali ka. Ano ba tong balitan to? Gusto ko na malaman kung good news ba to o hindi. And then, ang iyong focus, Queen of Wands. Kailangan mo raw maging determinado, mapagmatsyag, at kung ano man to na hinihintay mo, kailangan mo raw maging confident. Sa ngayon, yun daw muna habang naghihintay ang i-focus mo. And then, ang iyong blessing, the Moon. Ang maganda lang sa'yo, Libra, kahit alam mong may mga bagay na hindi ganun kaganda, hindi masyadong positive, malawak yung pangunawa mo. Kumbaga, hindi mo siya tinitake as problema. Kumbaga, yes, may mga may mga pangyayari sa buhay ng tao ang hindi maganda at meron ding maganda, parehas mong ina-accept yan. So, kung naghihintay ka rito, kumbaga napaka-open ng iyong pag-iisip. Whether good news or bad news, it's okay. So, hindi ka masyadong nag-aalala kung ano man yan. Hindi ka ganun kakabado. Whatever it is. And then, ang iyong future energy, Queen of Swords. Dito na ikaw magkakaroon ng matinding pagdidesisyon. Kung ano man ang resulta, hindi mo alam kung meron ba sa sitwasyong ikakat or meron bang sa decision mo na ikikip. May pagpipilian ka rito eh. And then, ang iyong outcome, 7 of Swords. Mga sneaky energy. Tao ba yan? Or sino ba yan sa buhay mo? Okay, let's clarify, Libra. Ano ang mga message na paparating kay Libra this week? Universe. 3 of Wands.
Page of Wands, Ten of Swords in reverse, and the Eight of Wands in reverse. Okay, Libra. Very hopeful ka. Very positive ang iyong hinihintay na pag-iisip. Kasi hindi ka nai-stress kasi alam mo kung ano man yung result, maganda. Yun nga lang, since na ang Eight of Wands is reverse, medyo matatagalan siya. Hindi siya darating sa eksakto o sa petsa o panahon na ine-expect mo. Medyo matatagalan. Kaya nga sabi ko, ang iyong blessing is hindi ka masyadong apektado kasi Ten of Swords in reverse, ibig sabihin, willing kang maghintay kahit matagalan pa. Okay. Hindi ko alam kung ano hinihintay mo. Pero konektado to sa pangarap mo sa wish mo. O mga plano mo na matagal mo nang hinihintay. Pero still, hopeful ka pa rin. Alam mo pa rin na merong mangyayaring maganda. The Judgment, Ten of Pentacles, Eight of Swords. Okay. Sa ngayon kasi hindi ba maliwanag sa'yo dahil nga still waiting. Kaya nagkukos din ng iyong overthinking. Yes, hindi ka stress, pero hindi nga maliwanag So, may pag-iisip pa rin. Diba? And it's regard to pera. Na, sabi ko nga, magdidesisyon ka. Ito ay tungkol sa pera na hinihintay mo, yung resulta. Okay. Let's say, mana. Kasi Ten of Pentacles is mana yan. Parang meron kayong, parehas kayo ng energy ni Aquarius tungkol sa mana. O sa stability mo na lang na pinapangarap mo. Pero since wala ka pang nakikitang progreso o balitang maganda, hindi mo alam kung anong gagawin mo. So, the Judgment, ipagpapasa Diyos mo na lang yan. Kung ano man yung sa tingin mong hindi makakaganda sa energy mo, like stress, overthinking, mga baka mangyaring masama, ganito, hindi mo iniisip yan. Kaya nga sabi ko, open mind ka Malawak ang isip mo. So, maganda. Kahit na-challenge yan, kayang-kaya mo. Blessing mo is, hindi mo hinahayaang may magdulot sa'yo ng problema or stress. And then, ang iyong focus, Queen of Wands, Three of Wands, which is Three of Wands dito, the Sun, and the Ace of Pentacles. Oh! Kasi para sa'yo, once na nakuha mo tong pera na to, project, mana, sa trabaho, or dinil na pinaghirapan mo, is, itong gagamitin mong pera na ito, is ipupuhunan mo. Pwedeng literal na pupuhunan ka, magninegosyo ka, pagdating sa lupa. Pwedeng, kung nakikita mo to, para siya nasa probinsya, or malayong lugar na magkakaroon ka ng negosyong taniman, or pwedeng bibili ka ng lupa. Marami kang pangarap. Marami kang pagtutuunan o paglalaanan kung ano man itong makukuha mo. Kaya nga sabi ko, either project, business, or pamana, na kailangan may hinihintay kang good news. Kasi, marami ka palang plano na pinaglalaanan mo na doon mo lahat ibubuhos yan. At para sa'yo, hindi lang ikaw ang umaasa, kundi pamilya mo. At once na natupad dyan, syempre, bam! Sino makikinabang? Lahat kayo at masaya ang magiging resulta. Napaka-positive. Kaya para sa'yo yan yung expansion na hinihintay mo. At doon ka nakafocus. Para sa'yo, once na nakuha mo to, kung ano man to, may expansion na mangyayari sa buhay mo. When it comes to kahit saan dyan. Pera, negosyo, everything. The Moon ang iyong blessing. So, kaya pala napaka-positive mo. Kung ano man yan, matatagalan, yes, pero it's okay. Alam mo na may magandang bungang naghihintay. May madilim man, ito yung liwanag. See, the sun and then the moon. So, blessing mo nga yan dahil ang tingin mo sa moon, which is madilim,
is para pa ring araw kasi alam mo na may liwanag pa rin. Kahit gabi, makikita mo ang buwan, di ba? Nagpo-produce pa rin siya ng liwanag. And then the High Priestess, Four of Wands, and the King of Cups. Yeah. Buong-buo ang puso mo. Hindi ka matitinag. Kapit lang. Yun yung ano mo. Napakagandang energy, Libra. Para sa'yo, hindi mo hayaang ang stress ay mawala ang stability mo na para yun sa mga plano mo sa buhay. So, mananahimik ka na lang. Just wait. Kahit matagal lang pa yan, nangangarap ka pero willing kang magintay. Nang payapa, nang tahimik. Kalmado. And then, ang iyong future energy, Queen of Swords, King of Wands, Two of Cups, and the Six of Pentacles. Okay. Oh, okay. Ang pinag-iisipan mo rito is whether, in regards sa balance, pagbabalanse. Kasi in the future, etong pinapangarap mo is totoong magkakaroon ka. Kasi alam mo kung bakit? Six of Pentacles is nababalanse ang buhay mo dahil sa pera. So it means, makukuha mo siya, hindi man sa saktong petsa o panahon na gusto mo. But since lumabas to, na-clarify in the future, yes, makukuha mo kung ano man yan. At yun yung pipiliin mo. Ang magkaroon ng, kasi this one is commitment Makukumit ka sa negosyong pupuntahan mo o gagawin mo kung ano man tong opportunity na to. Kaya ang pinag-iisipan mo rito is hindi yung tatanggalin or ikikip. Ang pagpipilian mo rito is, pag-iisipan mo rito is kung papaano yung strategy na gagawin mo para mas ma-improve kung ano man tong negosyo or pagkakaperahan na gagawin mo. Kasi kailangan mo maging matalino kung paano mo i-handle o hahawakan yung pera para mas lumago yung pera. Dahil once na nagkamali ka, syempre pag nalugi ka, paano na? So, yun yung pinag-iisipan mo. And then, Seven of Swords, the Fool, the Hangman, and the Five of Swords. Oh. Itong Seven of Swords is not may nanluloko sa'yo or merong sneaky energy. Iyan is isang strategy na gagawin mo. But that's why, sabi ko nga, nag-iisip ka. Strategy, yun nga kung paano mo mapapalawak, mapapalago, kung ano man tong hinihintay mo na tungkol sa mga plano mo sa buhay. And, wag mong hahayaan na matalo o malugi ka at maging failure lang sa'yo kung hindi mo mapapalago itong negosyo na to. So, think positive. Magkaroon ka ng magandang pagpaplano. Yes, lalakasan mo yung loob mo. Sugal yan business. Pero wag mong hahayaan na matalo ka ng sarili mong isip na baka magkaroon kayo ng pagkalugi o maging fail kung ano man tong haharapin mo. Kaya pala, yung outcome is strategy raw, matinding strategy ang gagawin mo. Ganun naman talaga ang business or negosyo, kahit na hindi pa malaki, kahit maliit, kailangan mo talagang pag-isipan. Dahil once na magkamali ka, syempre sugal nga yan malulugi ka, pero still, tatanggapin mo kung ano resulta. Yun nga lang, kailangan mo ng magandang pagpaplano o estratehiya. Dreams of abundance. See? Malawak ang pag-iisip mo dahil ang laki rin ng iyong pangarap. As you sleep, God, your angels, and your higher self are giving you divinely guided ideas, answers, and solution. See? May masusolusyonan. Kung ano man yung tanong mo, masusolusyonan. Be sure to record your dreams in a journal because they contain valuable insights that will help you manifest your desire into reality. So, i-manifest mo na raw yan, Libra. Na lahat ng pinapangarap mo ay matutupad. And yes, matutupad siya. Depende na lang yan kung paano mo siya palalaguin. So, Libra, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa ating mga susunod pang reading. Bye!